Magandang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang mga intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving and Special Intentions, Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Celi Arcibalen family, Villa and San Pedro family, Frank and Vindia Lim, Manguera family, Danny and Linda Manguera and family, Mangaliman and Liases family, Villarmino family, Rodel and Mali Medinilla and family, Gilbert and Peng Malelang and daughter Gina, Ruel and Gay Malelang, Ribadinera and family, Engineer and Mrs. Abin and Ningning Tan and family, Bautista and Bitinol family. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and laypersons all over the world. Birthday blessing, Luisa Musnit, Maribic Rugel, Janos Pingol, Grace Regio, Jomar Pareño, Daniel Mendoza, Consorcia Olaño, Marites Maralit, Jason Duenas, Janelle Mendoza, Nerilyn Magdalita, RJ Almasan, Consorcia Marciano, Janet Handusay, Jenilyn Rumasanta, Luis Antonio Cardinal Tagle, Pauline Joy Evangelista, Healing for Randolph Chua, Anacorita C., Jan Ezequiel and Ivy Vicinal, Eternal repose of the soul of Floreta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Maralit FSC, Amado Quisana, P.Y. Quisana, Luz Mondoñedo, Erlinda Nepomuceno OFS, and Huling Harapa. Kawang ko ay dadalawin at ang pangangasiwang pastol na magpapakain ay aking ding hihirangin bilang poong walang maliw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, patuloy tayong inaanyayahan na magbigay puri sa Diyos kasama ng simbahan sa pagkilala na rin sa kabanalan ni San Juan Fisher at Santo Tomas More, mga martir ng simbahan na sa gitna ng pag-uusig ay nanatiling matatag at matibay dala ng kanilang pagkapit sa Diyos at pananampalataya sa Kanya. At katulad din ng katotohanan ng kanilang pag-aalay, tayo'y nag-aalay din ng ating mga sarili sa Diyos. At kahit araw-araw ay hindi man tayo kinukunan ng buhay, kinukuha pa rin sa atin ang ating katapatan. Kaya nga, sa bawat pagkakataong tayo nagkukulang, nagkakasala, muli, buong kababaang loob tayong humaharap sa Diyos, umaamin at humihingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa matatag na paninindigan ng mga martir, nilubos niyo po ang sukdulang katunayan ng pananampalataya. Kaming pinalalakas ng pagtuwang sa pagdalangin ni na San Juan Fisher at Santo Tomas More ay makapagpatunay nawa sa aming pananalig na inihahayag
sa katibayan nito sa pamumuhay na aming ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mayaman na noon si Abraham. Marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Si Lot na laging kasama ni Abraham ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa sapagkat napakarami na ng kanilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon ang Kananeo at Parizeo ay naninirahan pa sa dakong iyon. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuti maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila. Iginala ni Lot ang kaniyang paningin sa nakita niyang mga kapatagan ng Hordan hanggang sa Zoar at sagana sa tubig, tulad ng halaman ng Panginoon at ng lupain ng Ehipto. Nooy hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora, kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Hordan. At naghiwalay nga si Allah ni Abraham. Nanatili si Abram sa Kanaan, samantalang si Lot ay mayaman, nasa lungsod sa kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito'y napakasama na mga mamamayan. Namumuhay sila laban sa Panginoon. Pagkaalis ni Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, Tumanaw ka sa palibot mo, ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging niyang anak. Walang makagagawa niyon sa iyo. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa. Libutin mo ang buong lupain, ang lahat ng iyay ibibigay ko sa iyo. Lumapit nga si Abram sa Hebron, at doon tumira sa tabi ng puno ng roble at mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yoong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa ay naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat, sa bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailan may siya'y dapat makisama sa kapwa. Sa kaniyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Aleluya, aleluya. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad at buhay ng alagad ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. At ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Minsan po ako po ay sinama nung aking best friend na seminarista at pare na po ngayon, taga Candelaria. Sinama po niya ako doon sa Barangay Talim sa Lucena City, na kung saan ito po ay barangay papasok, parang liblib na lugar. At sa dulo po nito, sa natatagong barangay na ito, meron pong isang hermitage. Sa Mount Carmel po ata yun yung pangalan. Pero ito po ay mga mongha din. Pero sila po ay talagang nandoon sa pinakang liblib na lugar. At bago kayo pumasok, o bago kami pumasok doon sa lugar na iyon, ay meron pong isang pintuan. At ang pintuang ito ay napakaliit. Pagkat ayon sa kanila, doon sa mga madre, doon sa mga mongha, ay pinapraktis nila ang patungo sa langit. At nagpapaalala daw po ito sa kanila na ang buhay papuntang langit o yung pintuan ay maliit, mahirap pumasok, pero sa dulo nito ay malawak, maganda. At talagang pagpasok po doon, kapag ikaw ay medyo mataba-taba, ay hindi ka talaga magkakasya. Talagang pwede kang gumilid, pero kami, payat naman, ay madali kaming makapasok. At pagdating po namin doon sa loob, ay malawak yung kanilang lugar. Napakaganda, napakapayapa, at may tigi-isa silang mga kubo. Bakit ko po naibahagi ang kwentong ito, ang aking karanasan? Sapagkat sa mabuting balita, sinasabi, pumasok kayo sa makipot na pintuan, o makitid na pintuan, sapagkat ito ay patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Pero kadalasan sa ating mga tao, mas pinipili natin yung daan na kung saan shortcut, walang hirap, maluwang, walang sakripisyo. Pero isang magandang paalala po sa atin ng ating mabuting balita, na sa buhay na ito, patungo sa buhay na walang hanggan, kailangan natin ng paghihirap, ng sakripisyo, para makamit natin yung inaasam nating buhay na walang hanggan. Mahirap sapagkat maraming pagsubok sa buhay na ito. Mahirap makipagsapalaran, mahirap magsumikap na magpakabuti. Pero sana huwag mawala yung ating pagsasakripisyo at pagsusumikap sa paggawa ng kabutihan. Sapagkat balang araw, tayo po ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sabi nga, di po ba mas maganda ang suffer now, enjoy later, kaysa sa enjoy now, suffer later. Sapagkat kapag ang daan na maluwag, madaling makapasok, walang paghihirap, pwede itong mag-atid sa atin sa kapahamakan at sa kaparusahan. Pero kapag pinili po natin yung daan na kung saan nandoon yung pagsasakripisyo, pag-aalay ng buhay natin para sa Diyos, paggawa ng kabutihan,
siguradong pagpasok natin sa makitid na daan, matatagpuan naman natin ang malawak at magandang kaharian ng Diyos. Sana mga minamahal na mga kapatid, sa pagpili natin o sa pagpasok natin o pagpili natin sa buhay, sana ang piliin natin ay ang pintuan na makitid na kung saan nandoon ang Diyos. Kaysa sa pintuang maluwang na ang dulot naman sa bandang huli ay kaparusahan. Nawa, tularan natin ang ipinagdiriwang nating mga santo ngayon, inaalala natin sila. Sila, pinili nila ang pintuan na kung saan puno ng sakripisyo, paghihirap, pag-aalay ng sarili para sa Diyos, para sa pananampalataya. Sana ho, sila ay maging halimbawa nawa sa atin, yung kanilang pagsusumikap, pagsakripisyo, at pag-aalay ng buhay sa Diyos. Sana ganito din po ang maging disposisyon at maging diwa natin sa araw-araw. Ang pag-aalay ng buhay, pagsasakripisyo para sa Diyos, sapagkat ang mga ginagawa natin ito, pagsusumikap, ay mayroong tagumpay mandang huli. Amen. Puri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan siya kagandahang loob na rin ang aming may alay mula sa lupa at bunga namin yung pagwan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Puri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan siya kagandahang loob na rin ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga namin paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Sa kapangyarihan at karangalan sa ating kapangyarihan. Sama naming lumikha, ngayong ang mga martir ay ginugunita, ang aming paghahain na maging kasiyasya nawa sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikapagiging dapat ng aming mga dalangin iniaalay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Juan Fisher at Santo Tomas More ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na kayo po'y ipahayag kahit na sila'y mamatay, sapagkat minarapat niyo pong kanilang matularan ang inyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa inyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa inyo pong bigay na lakas. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan, kaming lahat kayo'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Kung may kapanan, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, ay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Anong lahat? Nagmulat sa bulag, sa pilay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin
ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Magalit sa wakas ng buhay. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal ninyo, sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ngayon ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Magpakaya. Panginoong Jesucristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang tiging. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo, ay inyo pong pagbigyang sa pag-ibig niya'y huwag mapawalay kailanman. At ayon sa halimbawa ni na San Juan Fisher at Santo Tomas More, na mga martir niyo pong hirang, kami naway magtagumpay, alang-alang sa kanyang sa amin ay nagmahal, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Oratio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19, na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin ng lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba, upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito.
Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo ng Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.